Hello, welcome po ulit. Ika-apat na pagkakataon po sa programa pong Bayanihan sa Bayan ni Juan. Ako po si Kuya Glenn Garcia Gibanya po, naglalakatawag ng Bukal Bangis, taga-Candelaria Quezon po, ay bumabati po muli sa inyo ng Merry Christmas, Happy Rizal Day, at Happy New Year po. Dalawang tulog na lang, 2021 na. Salamat sa Diyos, nakasurvive tayo sa 2020. Ngayon po ay pagpaumanhin ninyo ng aking partner, co-host, Ponciano Campos Jr. ng Tiao Quezon po, nakilala sa Kuya Pons, ay siya po muna ay liban, absent. Sapagkat mahal na mahal po niya kanya ina, birthday po kayo, hindi niya po pwedeng iwan. Kaya siya po nahingi ng paumanhin. Ngayon po ay meron po tayong dalawang bisita, Panauhin Pantangal, VIP. Huling hirit sa taon 2020 mula po sa probinsya ng Rizal, bayan ng Taytay, si Kuya Guillermo Mangkaw Espina, nakilala pong William Espina. At ang ating pong kuya ng General Luna, Quezon Province, Kuya Edwin Chokilya po. Sila po yung mga leaders natin, kapatid, kapanalig, kasamahan ng CCW Superhero ni Boss Elmer Francisco. Kaya bilang tayo po ay sabi nga nasa bayan ni Juan, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na makilala po muna natin si Kuya William Espina ng Taytay, Rizal Province. Kuya William, pasok po. Yes, Kuya. Isang maalam po na pagbati sa ating superhero, kay Sir Elmer Francisco, chairman po natin at CEO ng Francisco Motors Corporation, at special advisory siya ng Philippine Economic Zone Economic Zone po. At sa ating mga viewers, sa aking kapo mga Coordinator Rizal, sa aking mga kaibigan mula sa 5 sektor ng lipunan, sa Noah's Ark po at sa Metapora Transport Corporation na laging sumusuporta sa akin, at ang mga kapulisan po ng Taytay Rizal, yun po. At higit sa lahat kay Chairman AT at kay Engineer EL. Higit po lahat sa inyo, Kuya, sa pagbibigay niyo sa akin ng oportunidad na mag-guest sa inyong programa. Isa pong karangalan po sa akin ito. At sa aking mga private sector na laging tumutulong sa akin sa pag may mga sakuna na para makatulong ako sa mamamayan sa lahat po, sa iba't ibang lugar po. Marami pong salamat ulit sa inyo, Kuya. Yes po, welcome po. Sir Edwin Chokilya po ng General Luna, Quezon. Magpakilala po muna kayo. General, sabi niya yung mga... Hello po. Opo, po. Magandang hapon. Opo. At maligayang Pasko, maligong bagong taon sa lahat ng mga kasamahan sa CCW, Superhero, at sa lahat ng aking mga kababayan sa buong Quezon Province. Ako po si Edwin Sukila ng General Luna, Quezon, bayang may puso. Sabi nga, Mayor Matt Florido. yes, bilang isa pong lingkod na nagbibigay pagpapahalaga sa ating pong mga kapulisan in spiritual life. Ako po ay nahirang bilang isang tagapagturo sa my brother's keepers sa Philippine National Police. At tayo po ay isa ring nahirang bilang isang advisory council sa bayan ng General Luna, Quezon. At tayo po ay tumakbo bilang isang konsyal ng bayan ng General Luna. So, una po ay ako po ay nagpapasalamat sa isang opportunity na ipinagkakalob sa atin sa mga oras na ito, lalong-lalo na sa ating founder chairman
na si Mr. Elmer Francisco dito po sa EFI Radio Station ng Bayan ni Juan. So salamat po sa pagkakataong ito at tayo po ay nagkakasama-sama sa samahang CCW at nawa ay tayo po ay patuloy at tayo ay magtagumpay sa isang napakagandang adhikain ng ating founder na si Mr. Elmer Francisco. Salamat din po sa opportunity sa aking mga kasama kay Sir Glenn Gabanya at sa ating partners sa hapong ito. Magandang hapon po sa inyo lahat and Happy New Year. Nawa ay tayo ay pagpalain ng Diyos. Yun po. Salamat po. Talaga naman po tayo mahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makasurvive sa 2020, makakasurvive lalo sa 2021. Akin lang pong pahayon sa ating mga kaibigan na sobrang blessing nga po na ibinigay ni Sir Elmer Francisco. CCW, Superhero Quezon Province po. Kami pong dalawa ni Kuya Ponciano Campos Jr. ay itinaas po niya sa regional level. So, si Kuya Pons po ay tatayong Pangulo overall ng Central Luzon CCW Superhero 2021. At ako po, ang inyong lingkod, na Kuya Glenn, si Bukalbangi, ay tatayong Pangulo ng buong Calabarzon CCW Superhero 2021. Kaya sa akin pong mga kaibigan sa Quezon Province ng CCW Superhero, ako po ay nahingi ng inyong suporta na pagkalooban nyo kami na kayo po ay may humalili sa amin. Hindi naman po kami mawawala. Lagi pa rin kami nandito, nakaagapay, para lahat ng ating programa, livelihood, kung ano mang project, lalo na nga po yung ibababa natin ng 16 na artificial na pa, ay sama-sama po tayo lagi dyan. Yan po ang una-una nating programa, kasi si CCW Superhero ni Boss Elmer Francisco. Kaya dito po sa ating mga kaibigan ngayon, lalo po sa Rizal Province, si Kuya William Espina po, Sir William, ay pinagkatiwalaan ni Boss Elmer Francisco. Natutulungan ko din naman po sa abot ng aking mga kaya bilang Pangulo ng Calabarzon na may taguyod, makopya, kasi naging role model po ang Quezon Province ng CCW Superhero na pagkakaroon niya ng coordinator sa bawat bayan. Na bawat isa ay halos meron ng kanya-kanya Elmer Francisco Industries, EFI, Merchant Wallet. Yun naman po ay cashless transaction na magagamit sa panahon po natin ngayon ng pandemya na uso lahat ay puro online. Kaya sa pagtutulungan po namin ni Sir Elmer, Kuya Edwin, ni Kuya Pons, at saka ni Sir William sa Rizal, ay tataguyod po natin yang isa-isa. Pati po ang Batangas, Laguna, Calabarzon nga po, ang Quezon po kasi stabilized na, konting alaga na lang. Ang Laguna, nakita ko po ang lineup nila. Kung sabi nga kilamos na lang, bali ang Batangas na lang po ang ating tututukan. Kasi ang Rizal po, alam ko, hindi pababayaan ni Sir William. So, ibabalik ko po kay Kuya William, Sir William Espina, pagkakataon, makapag-protect po kayo ng yung mga pagpapakilala pa bilang Urban 4, Media, Special Project, or mga coordinator po ng mga politiko. Kuya William, ikaw po ulit. Yes, magandang hapon po ulit. Ganito po, sa Rizal, so medyo wala naman tayong problema. So kailangan lang natin ipagtutulungan bawat isa. So kayang-kaya naman po natin to para we will work as one. Yun lang po. And then, andito po ako, hindi lang para sa Rizal, sa ibang lugar pa ng Calabarzon, Kuya. So, willing po ako, wala po akong oras dyan. I mean, marami po akong oras dyan. So, advise lang ako kung anong dapat natin gawin. Lahat-lahat po tayong mga coordinators. Yes po. Yan nga po ay ang bali ang kailangan lang po muna. Siyempre, kakilala natin yung isasama natin. May tiwala tayo, hindi gagawa ng kalokohan. Dahil sabi nga po natin, ay mukha ni Boss Elmer Francisco nakataya dito. Yes, sir. Ang partido, ang samahan
Coalition of Concerned Worker. Baka po kasi namamali, CCW po. Kabiglang basa po ay Citizens Crime Watch. Pero ang CCW, superhero po, ay koalisyon ng mga may malasakit na manggagawa, concerned worker. Nagkapareho lang po ng acronym pero magkaiba po. Yung isa po, anti-crime, tayo naman, samahan ng mga uring manggagawa. Pare-pareho naman po tayong lahat, kailangan gumawa. Kaya bilang tayo manggagawa, ay di may malasakit tayo sa bawat isa. Yung nga pong binibigay ni Boss Elmer Francisco, yung kanyang mga livelihood assistance, kahit po hindi panahon ng politika, walang eleksyon, ay dire-diretso po ang buhay, kikita po tayo. Sabi nga po ay maunawaan lang natin yung sistema ng kanyang online system. Kasi passive income, passive ang marketing. Yan po ay katulad na, tayong mga member, libre po tayong mag-advertise. Mayroon kang resort, mayroon kang printing shop, mayroon akong produkto. Libre po natin ma-advertise sa ating Elmer Francisco Industries Market. Yan po ay naka-online, 75,000 viewers worldwide. Gagawan po natin ng paraan na lahat ng tao, kung maaari, lahat ng Pilipino ay mayroong EFI, merchant wallet. Kaya ibabalik ko po sa inyo, Kuya Edwin, ano pong plano natin sa General Luna, sa Quezon po? Yes po, magandang hapon po muli. At ako po ay labis na nagpapasalamat at isang magandang opportunity na dito po sa naitaguyod ng CCW, superhero, ay tunay nga po na nakikita ko, Sir Glenn and Sir William, na tunay na isang napakagandang adhikay ng ating chairman founder na si Sir Elmer Francisco. At ang isang nakikita ko dito, Sir Glenn, Sir William, tayong mga taga Quezon Province, pangunahing mga produkto niyan ay niyog, kopra. So kung ating pong titingnan at bibigyan natin ng pansin yung mga dahon o yung mga pinatuyo na ito'y ginagamit na walis tinting. So ito'y isang magandang ilustrasyon na pwede nating gamiting isang ehemplo na kung ang isang samahan na nagbibigkis-bigkis ay merong isang magandang function na pwedeng merong magandang kahinatnan. Kaya kung ang tinting nito ay bigkis, sama-sama, may power tayo. Subalit kung nag-iisa, ay hindi po pwedeng mangyari. Kaya ito ang nais kong ipaunawa at aking nais ipagbigay sa ating mga kasamahan dito sa CCW Superhero, na nawa kung ito'y maunawaan po ay isang malawak na nakikita natin na pwede pong na ito ay magagamit ng iba nating mga kasamahan, lalo-lalo na po sa ating pamumuhay na tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Magkaroon lamang po tayo ng positive na pananaw sa isang magandang adhikain, hindi lamang po in political side, bagkus sa magandang pamumuhay, magtatagumpay po ang bawat isa. At ako po ay nagpapasalamat at natutuwa at talagang akin pong pinagbubulay-bulayan na ano nga ba itong layunin ng isang samahang ito. Unang-una, gaya na sinasabi nga ng ating founder president na ang kanyang ginamit na ilustrasyon ng penguin na sama-sama, ganon din sa atin. Kung mauunawaan lang ng bawat isa at maging isang magandang halimbawa sa ating pananaw, tayo po
ay magkakaroon ng tagumpay sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic na ating kinakaharap. Tayo po ay magkaisa sa bayan ni Juan, sa bayan ng Quezon Province. Itaguyod po natin ang ating magandang samahan ng CCW. Kaya nakakagulat at nakamamangha na kung iisipin mo merong taong may ganitong magandang kalooban, hindi lamang na ang adhikain ay pamumulitiko. Bagkus hindi naman siya tunay na talagang politiko. Bagkus layunin lamang niya na maitaguyod, laganap ang mga livelihood project na nais niyang mangyari. Kaya't suportahan po natin, sama-sama tayo, tangkilikin natin, at yan ay magkakaroon tayo ng magandang hinaharap sa ating kinabukasan. Kaya't akin po muli na pinagpapasalamat sa pong ito ang opportunity na ating pong maipahayag, maipabatid sa ating mga kasamahan sa buong Quezon Province ang isang magandang nilalayo ng ating founder, chairman na si Mr. Elmer Francisco. Kaya't salamat sa isang opportunity ito na nawa ay magpatuloy nga tayo, hindi pa man tayo nag-uumpisa sa larangan ng political arena, ay naririto na ang opportunity na ihahayag na sa bawat isa. Kaya't atin pong sakyan kung ano man ang nasa magandang layunin na kanyang ninanais. So, salamat po muli. Salamat, Sir Glenn. Welcome po. Salamat. Tama ka po, Kuya Edwin. Sa Quezon Province po kasi ay ang pinakabuhay natin ay ang puno ng nyog. Coconut is a tree of life. Wala pong tapon sa puno ng nyog. Mula ugat hanggang bunga, hanggang dahon, lahat po may pakinabang. At ngayon nga pong panahon ng pandemya, parang isa rin sa uri ng pangontra sa COVID, ang virgin coconut oil. Kaya ako nga po natutuwa na maraming investor nagpapahanap dito sa Quezon ng mga lupa na maraming tanim na nyog, sapagkat gusto na lang i-develop yung virgin coconut oil na yan. Kaya sabi ko nga talagang tayo sa Quezon ay pinagpala. At yun nga po sinabi nga natin, sabi nga ni Boss Elmer Francisco, kayang-kaya kung sama-sama. Katulad ng walis na tinting, nagbibigkis, matibay, walang maiiwan. Kaya hindi po tayo mag-iiwanan, hindi po tayo magbabawas. At hindi lang po pampolitika ang ating pagsasamahan. Kaya darating po ang araw, sabi nga ni Boss Elmer, kung ako man ay apo o anak ng manggagawa ng jeep sa Quezon, hindi ako marunong manggawa ng lambanog. Pero kayong mga taga Quezon, pagdating dito sa akin sa Las Piñas, hindi kayo marunong gumawa ng jeep. Kaya ibig sabihin, yung ating mga talento, kaalaman, ay hindi naman tayo lahat perfecto. Pag pinagsama-sama natin, lahat pwede natin gawin. Matututo tayong gumawa ng jeep, matututo tayong gumawa ng lambanog. Sama-sama, ibig sabihin, marami tayong pagsasama-sama pangkabuhayan. Kaya sa parte po ng Rizal, babalikan natin si Sir William Espina. Yes, okay, dear brother. Dito naman po sa Rizal, particular sa Taytay, ang pangunahin namin po dito is yung Patayaan. Nasa ngayon is maunlad na siya sa tulong ng aming mayor na walang halos gawin ng paraan para maayos dito. So ngayon, yung mga tiga-Baclaran, sa Divisoria, so dito na namimili ng mga damit. So ito pangunahin namin produkto ngayon. So ang daming natutulungan dito, mura at parang tipong andun ka na sa SM, sa isang lugar na commercial pa ako. Andun ka na sa Baclaran or sa Divisoria na yung mga yon, ang produkto galing po sa amin sa Taytay. Sa ibang part naman po ng Rizal, at dito mayroon pa rin tayo mga magsasaka na halos kulang lang talaga sila sa kanilang mga kapital,
o sa isang tao na dapat pag-asikaso sa kanila. So pero nung mga nakarang election, nabigyan ko po sila ng livelihood program, halos lahat ng bayan ng Rizal through DSWD sa tulong po ni Attorney Jimenez at ng iba pang aking mga kasamahan. So yun po, sa ngayon, sila din ang ating mga kasama na tipong andun ako sa kanila, andun pa rin. So kahit anong ay hindi po nawawala, sa akin yon. So brother, dapat lang talaga tayo magtulong-tulong sa lahat ng lugar ng Calabarzon. Hindi lang sa Calabarzon, sa ibang lugar pa. So andyan kayo, andyan si brother. Lalo at nagpapasalamat po ako sa ating chairman, Elmer Francisco, na ang laking tiwala ang binigay niya sa akin para hawakan ng Rizal na ang daming gustong kumuha. Na ako, hindi naman ako after kung sa ano pa man, para makatulong lang ako. Yun po. Naalala ko yung sabi sa akin ni Sir Elmer last election, sabi ko, Sir, mukhang huli na po tayo. Ang sagot niya sa akin, William, hindi pa tayo huli. Tayo mauuna, basta sama-sama lang tayo magtulungan. So yun po ang ginawa ni Sir Elmer sa akin. Halos lahat ng guidance binigay niya sa akin. So isang malaking pasasalamat po sa ating chairman. Non-super hero po. Ilan po. Thank you. Talagang bidang-bida ang Elmer Francisco. Ako nga po ay tuwan-tuwa sapagkat si Boss Elmer Francisco po ay binalak din naman po maging lingkod bayan sa Partido Federal ng Pilipinas noong nakaraan 2019 election bilang isang kinatawan o senador. Hindi nga lang po siya pumatok, hindi siya ganun nakilala o nahuli ang kanyang pagpapakilala. Nga sabi ka kay Boss. Okay. Nung time nga po ng last election, brother, sorry, no? Halos sa araw-araw talagang ginawa na paraan ni Sir J kung paano ito. Kulang kami ng mga kamag kasi late. Hindi ko ibig sabihin, pahuli na kami pumasok. Pero andun pa rin, nailakad ko pa rin. Sabi ko nga sa mga ibang Rizal coordinator, maghintay kayo, babalik kami. Tama po. Ngayon po, maaga po ang preparasyon natin sapagkat hindi na po siya nagbabalak pang maging isang senador, kundi sa pamagitan po ng Kongreso through party list. Sapagkat ang Congress po ay nagsasagawa, sila po yung may right para magbigay ng mga batas. So, mas makakatulong siya doon. Kaya sabi ko, kung hindi ka para maging senador, ay baka para maging representative ka o congressman, mas marami tayong matutulungan. At pagkatapos naman ng eleksyon, ano man ang maging resulta, sama-sama pa rin tayo. Hahayon pa rin tayo sapagkat ang ating namang layunin ay may angat na kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Hindi naman po tayo titigil lang dahil may eleksyon tapos na. Hindi po. Tayo po magpapatuloy. Kaya nga po ako'y nagagalak dito po sa sarili kong bayan, Candelaria, Quezon, na nagmula po sa 5th class municipality, ngayon nga po halos maging city na. Noong nakaraang Sabado lang po, September 19, nag-opening po ang Walter Mart Candelaria. Isang landmark sa kasayang ng Candelaria na nagkaroon kami ng isang mall. Na kaming mga taga-Candelaria nung araw, dadayo ng Maynila, lululas, papunta lang ng mall. Mega Mall, Arasan Plaza nung araw. Okay. Ngayon po tayo, natutuwa tayo na yung ating pag-unlad, hindi man ganun kabilis, hindi naman tayo napapag-iwanan. Kaya po ako, babalik ko po kay Sir Edwin, sa General Luna po, nakita ko po, maganda na po yung mga turismo ninyo. Pwede po nyo ibida, Kuya Edwin, yung ginagawang lighthouse, yung welcome art. Ibida po ninyo. Salamat. Salamat, Sir Glenn. At tunay nga na sa bayan ng General Luna, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa butihing mayor ng bayan ng General Luna na walang iba kundi si Matt Florido, isang masipag na mayor na kung saan ay talagang kami ay labis-labis na nagagalak at natutuwa sa kanyang pamumuno sa panahon na kanyang administrasyon na kanyang hinahawakan sa ngayon.
Sir Glenn, ang aking masasabi po sa bayan ng General Luna na unang-una ang unang pangunahing produkto na kung saan ay ang mga pineapple, yung pinya, na isang pinagmamalaki ng bayang may puso at kung saan ay makikita po na ang pinyang ito na kahit sariwa pa ito na matatamis po ba. Kaya't ito ang isang aming pinagtutuunan ng pansin. At pangalawa ay yung po bang sa livelihood project na kung saan ako ay naatasa noong nakaraang 2 taong bilang pinuno ng Cacao Federasyon. So at yan po ay aming naitatag at patuloy po na aming inaasahan na nawa ay ito ay mag-prosper ang cacao sa bayan ng Quezon. Ay ito po ang isa ring napakagandang opportunity sa mga mayroon pong mga taniman. At sana nga ay lubos na isa rin na ito ay mabigyan ng opportunity na lalong-lalo na rin po sa ating samahan na kung makapagpapatuloy at maaalagaan ang mga pananim ng kakao ay maganda po ang patutunguhan nito sa ating pong pamumuhay, lalong-lalo na po sa ating pong mga magtatanim. So kaya't sa bayan ng General Luna sa ngayon po kami po ay lubos na nagagalak at napakaganda rin po ng improvement sa pangunguna po ng aming mayor na si Mr. Matt Lorido sa kanyang magandang adhikain. At gayon din po sa mga proyekto na kanyang mga ginagawa ay wala pong masabi ngayon ang mamamayang General Luna sa kanya pong pamumuno. At bilang isang kasapi po sa CCW ay nais ko nga rin po na makatulong na kung paano matugunan at matulungan ng ibang mga kababayan, lalong-lalo na po sa pangkabuhayan. Ay ako po ay isa rin po na ang aking kalooban ay nais ko po rin na makatulong sa aking mga kababayan. Kung kaya't itong opportunity na ako ay nabigyan din ng pagkakataon na mapasama sa grupong ito na kung ano man po ang ating maitutulong ay tunay nga po na sa aking pong panahon na ako po ay bilang isang retired na rin, isang arkitekto na kung saan ako po ay mahabang panahon na rin na nilagak ang aking panahon sa abroad kung kaya't nandito na po sa Pilipinas at kaya't naglilingkod sa ating mga kasamahan sa Philippine National Police bilang isang tagapagturo in spiritual side at gumagabay sa mga pangailangan na tulong espiritual at tagapagturo din po sa ating mga kasamahan sa ibang mga samahan, sa mga grupo ng mga kooperatiba, ay akin pong bibigyan pansin na kung ito'y ating maipagpapatuloy itong ating grupo na kung saan ay nais ko po ng buhay ko, lalo na po at tayo ay senior citizen na rin. Gusto ko po na makatulong at yan ang isa pong magandang layunin ng grupo natin na ang livelihood project ay mapalaganap. Hindi lang yun tayo umaasa sa mga politiko na minsan ay mabigyan, na minsan ay tuwa na yung iba. Hindi ba yun tayo ay makatayo sa sarili natin na tayo magkaroon ng kanya-kanya sariling mga magandang pamumuhay. At tayo ay merong buying power, ika nga sabi ni Mr. Elmer Francisco na kung ang grupo ay sama-sama, napakalakas ng pwersa natin. At totoo po yun. Ako'y naniniwala sa kanyang filosofiya na nakikita ko kung paano niya nais ipamulat sa bawat isa. Kaya't naway tangkilikin natin ang pagkakataong ito
Yun lang po. At salamat po muli. Salamat. Ako nga po nagagalak na inyong mayor ay kunulang lang kalaki. Maliit na tao si Mayor Matt Florido pero napakalaki ng kanyang puso. Yan po, nung nasa Kapitolyo pa, nung ang governor pa, yung aking kumparing JJ Suarez, pag wala po ang governor sa opisina, yan po kahit hindi niya ako kakilala, ay hindi po yung suplado. Yan po yung ako'y kakamayan, kakausapin, bibigyan ng pagkakataon. Sa kabila ng ako'y mayroong kapansanan, hirap makarinig, hirap magsalita. Si Mayor Matt Florido po, ay ako'y saludo sa kanya. Kaya sabi ko sana nga ay lahat, sana all. Kasi nakakatuwa po kasi wala sa sinagap na isang maliit na tao ay makaagawa ng napakalaki para sa kanyang bayan. Punong-puno siya ng pangarap. Punong-puno siya ng motivation, pag-asa na ang General Luna ay halos maging first class municipalities na rin. Kapag naitayo po yung inyong lighthouse, yung inyong welcome mat, yung inyong mga kabuhayan, yung mga kakao, tabing dagat, mga laman dagat natin pambuhay sa mga mangikisda, eh nakakatuwa po, lalo na po kung may mga resort po diyan. Kaya nga po, Sir Edwin, kala ko yung resort mo ay nandyan sa General Luna. Ako sana'y papasyan. Meron po doon kaya lang hindi pa develop. Ayan, hindi gagawa po natin ang paraan. At yung nga po nabanggit mo nga po kanina tungkol sa kooperatiba, napakaganda po ng isang samahan na napakarami din ng kasapi o miyembro. Na para po naman ang sabi nga ay equal share, lalo sa dividendo, ating kapatid. Ay tama lang pong pagdating ng tamang panahon, tamang oras, i-convert po natin yung grupo sa kooperatiba. Yan naman po kung hindi o kontra yung ating boss na si Boss Elmer. Kasi baka po tama. Unahan natin siya. Kaya lang, siguro naman po, walang masamang maging kooperatiba tayo. Kapag ang isang kooperatiba, lalo na po kung tayo mismo sa Quezon, ang magiging, sabi nga management, autonomous po tayo, may sarili tayong laya. Pwede tayo mag-invest kung gusto natin ay kung sa grocery, bigasan, mineral, lahat po halos kasi araw-araw kailangan natin bigas, tubig. Tapos online po, yung mga bills payment, lahat naman po pala pwede sa kooperatiba. Nakakatuwa po, no? Kung sa lahat ng bayan sa Quezon, meron tayo mga officer member ng CCW Superhero, merong EFI, Merchant Wallet, hindi na natin bunot sa bulsa. Sabi nga ay barcode lang, kaskas lang ng kaskas. Ay, laki po ng impact sa buhayan nila. Yan po ay mapapatulungan natin, wag lang po munang maiinip. Sapagkat ang puno naman po, pag namunga, ay hinihintay din mahinog ang bunga. Hindi po pagkatanim ngayon ng isang maliit na buto, ay sisibol, tutubo, bukas bubunga na. Kaya sabi ko nga po sa mga kaibigan natin, CCW Superhero, huwag po tayong mainipin. Maging mapagpasensya po tayo, mahinahon. Huwag po tayong nakatingin lang sa halagang 100, 200, 500. Sapagkat napakadali pong ubusin ng pera. Pero kung nasa atin po kabuhayang hindi nauubos, kumikita halos araw-araw, ay isa pong napakalaking pasasalamat na isang taong hindi naman natin kababayan, hindi natin kaprobinsya, ay nagmamalasakit sa atin. Kaya Boss Elmer Francisco, very, very, very big thank you po. Sa kabila nga po ng pinagdadaan ng pandemya, dumating kayo sa buhay namin. Kaya kami po nagagalak. Talagang God is good all the time. Sabi nga, ang mundo ay punong-puno ng mabubuting tao. Pero kung hindi ka makakatagpo ng isa, maging ikaw yung isang yun. Be the one. Kasi nakakagulat, alam natin, maraming mabuting tao sa paligid. Pero wala kang matagpuan, nasaan sila? Pwede naman palang ikaw mismo maging mabuting tao. Be the one. Tama. Kaya yan po lagi ang pinapahayong ko. Hindi po nauubos ang mabubuting tao, nandiyan lang sa tabi-tabi. Maaari nga pala hindi mo nakita kapagkat ikaw mismo pala yung mabuting tao, sarili mo. Be the one. Sir William ng Rizal. Ipahayang mo naman yung magagandang kasyalan dyan bukod sa kabuhayan nyo. Yung mga magagaling na nagawa ng iyong grupo. Dito nga po, nasabi ko kanina na
ang pangunahing produkto namin dito is mga tela, tiyanggian po. So ito, sa tulong ng aming mayor dito, si Mayor Joric Gacula, nagawa niya unti-unti na paunda rin po ito. So ngayon po talaga makikita nyo dito sa buong era ko dito sa Manila East, halos lahat is tiyanggian na. So isang araw siguro after the holiday, ipapasyal ko kayo dito. Ipapakilala ko kay Mayor Joric Gacula kung paano niya ginawa ito at sana mabigyan niya ako ng chances na ma-interview po natin siya. So, ngayon po ang iniisip ko palagi, ang tagal kong hinintay ang laban na ito para kay Sir Elmer Francisco. So, ito na pa yung oras na hinihintay ko noon pa ng nung nakaraang eleksyon. So, naudlot noon, nahuli, pero ito, unang-una tayo sa labang ito. So, dapat lang na pagkaisa na po tayo lahat. So, ngayon po, sa transportation dito, wala namang po problema. So, ang mga toda dito, maayos. Lahat po ng kapulisan, ang MPCSO. So, ngayon, talaga makikita natin na paunlad na po ang bayan ng Taytay. Yun lang po. Isang patunay na iyong mayor sa bayan mo ng Taytay ay hindi natutulog sa pansitan. Opo. Kaya ako'y saludo sa mga mayor na kanilang bayan ay hindi pinababayaan, lalo na sa oras ng kalamidad. Ang sa directive ng DILG na kapag panahon ng kalamidad, bawal mawala ang mayor sa kanyang area of jurisdiction. So dito, ng mga nakaraang buwan, ang daming bumabatikos kay Mayor Joric Gacula na hindi nila alam na kung paano ang hirap ng isa. So kay Mayor Joric kasi, hindi yung tipong mayor siya o papano, bilang mamamayan siya ng Taytay. At sa tulong ng ating bagong hepe rito, kay Colonel Bano, so lahat dito ang krimen, bawas na halos wala ka nang makitang mga incident dito na patayan o whatever na rape o paano. So peaceful naman po ang area. So through Mayor Joric Gacula, maraming salamat po. Ilan po. So ipapasyal ko kayo dito, papunta tayo ng malalapit na bayan ng Rizal para naman maipakilala ko sa inyo yung mga natulungan ko na livelihood program nila before nung nakarang eleksyon na hindi ko na babanggitin po yung kandidato na yon na sinuportahan ko kahit hindi sila nanalo na sinabi ko sa kanya, paano po ito? Ituloy mo. Tutulungan kita. So andyan ang si Atty. Jimenez ng Senate, ang DSWD na talagang pinagtulungan po namin ito. Yun lang po. Salamat at makakatuwa nga po yung ating mga natutunan sa mga nakaraang laban, eleksyon. Ang pinakamasakit nga pong marinig ay nangako na bakit daw tutuparin pa. Kaya yung mga politikong paasa, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kaming mga Pilipino, ay sabi nga sa Tagalog ay mauutunin nyo. Kami po yung natututo, namumulat. Hindi po sa halagang 500 lang nadadaan sa aming mga palad. Hindi po kami ganoon dahil hindi po pwedeng habang panahon ang mahirap ay mahirap. Kasi pinag-aralan po natin na kaya pala mahirap, ayaw nila umahon sa kahirapan. Pagkat sa panahon po ng halalan, binibili nila mahirap. Ginagawa nilang pambala sa eleksyon. Makakalungkot po dahil mahirap ka na, pinipresyuhan ka pa. Babaguhin po natin ang political arena sa darating na 2022. Hindi na po pwede ang pera-pera lang. Tatanggapin ang pera, iboboto ang sinabi ng konsensya. Sapagkat wala pong mangyayari sa buhay ng mga Pilipino kung laging sabi nga ay pinagbibili ang boto. Hindi na po pwede dito ang takutan. Ang tinatawag nating guns, gun and gold. Gawin nga po mayroon pang sinasabing kung ano pang pang-apat na G. Hindi po, tayo po yung na, may tapang, may malasakit. Ang pagbabago narito na. Tama na po ang takutan. Dahil ang Pilipino po, sabi nga, yung Jose Rizal ngayong mga araw na ito, hindi natakot magpakamatay para sa bayan. Yung po naging alab, kaya ang mga Pilipino naging malaya. Huwag po nating sayangin na isang pambansang bayaning napakaliit din tao, Jose Rizal, ng Calamba, Laguna, namatay sa Luneta ng mga panahon December 30.
ay ayaw ko pong mawalan ng saysayang dahil lang sa mga politikong paasa. Pagkatapos nga naman po ng eleksyon at nilapitan mo, sinisingil mo sa pangako, ay bakit ba naman daw tutuparin pa? Ay nangako na nga. Kaya nga po tayo nalulungkot ng ating mga kaibigan politiko. Ang mga kaibigan natin nasa kahirapan, sa urban poor. Ayaw halos nilang umangat. Kasi yun na lang po kasi ang natitira nilang sabi nga ay pambala. Yung po doon sila kumukuha ng nagpapanalong numero. Pero dahil nga po sa bibigyan natin ng kabuhayan, pag po wala nang mahirap, wala na po silang bibilhin. Hindi na nila mabibili ang mga boto natin. Kaya tayo pong mga Pilipino ay natutuwa na kapag daan ng panahon, tayo namulat, tumapang, matapang na. Kaya para po sa bayan, tayo sama-sama sa pagbabago. Boss Elmer Francisco po, kayo nga po ay sabi ngay aming pinaka-advisor, pinaka-mentor. Sa inyo nga po mga magagandang plano, layunin. Sana nga po may panalo natin ang iyong binabalak. Kami naman po lagi nasa likod mo, nasa unahan, nasa tagiliran. Hindi po kami wawalay. Ang ating Kuya Edwin po ng General Luna, binibigyan ko po siya ng pagkakataon na humalili sa amin. Na siya po maging tatay ng CCW, Superhero Quezon Province. Sana nga po ipagbigyan tayo. Total, siya naman po senior na. Nasa bahay na lang, may pagkakataon para laging sabi ngay online. Ito po kasi yung bagong panahon ngayon, new normal, online. Si Sir William, hindi po siguro naman masamang kayo nga ay lagi ding online. Matututukan po niyo ang Rizal, CCW Superhero. Kapag ang ating pong pagsasamahan, hindi lang pang-politika, pang-kabuhayan pa. Ito nga po, sabi nga, magbabago, magiging trend ng kabuhayan ng ating mga kapwa, urban poor, yung mga nasa laylayan. Lalo na nga po kasi nakakalungkot na yung mga tinatawag nating less fortunate, yung mga PWD, senior, solo parents. Bukas po katapusan na ng taon. Ako po nalulungkot na meron pang mga hindi nakatanggap ng second wave ng SAP. Ang paliwanag na lang po na namimigay ay binigay na sa iba. Nakakalungkot po. Ang ating Pangulo nagpapakamatay, labanan yung mga kurakot na yan. Pero hindi pa rin po nawawala yung mga red tape na yan. Kaya hindi po tayo titigil. Tayo po ay naroon din sa anti-crime, anti-corruption. Kaya sa lahat po ng ating mga grupo, tayo po, lahat kaalyado natin yung mga yan. Ang CACG ng Camp Crame Community Anti-Crime Group na pinangungunahan din po ng taga Cavite ni Boss Elmer Bernardo Mendez Cavite po, nakasama natin noong nakaraang linggo sa bahay ni Bukal Alona Obispo po ng Tayabas City, Quezon, sapagkat nagkaroon po ng regional meeting ang CACG Calabarzon. Ako nga po nagagalak na dumating halos ang lahat, ang Calabarzon, ang Cavite, Laguna, Rizal at Quezon, pati Batangas. Sa kabila po ng masamang panahon. Nga lang po kami naging maingat, sabi nga social distancing, minimum health protocol, face mask, face shield. Ayaw po naming mapupulaan kami na kami yung mga anti-crime group ay sasabihin number 1 violator. Yan po iniiwasan natin, lalo na nga po ang ating kapulisan. Salamat, lagi kayo nandyan para sabi nga maging to serve and protect. Nga pong ating kapulisan, bahagya na po nga pong nadudungisan dahil din sa sabi nga bulok na itlog na napahalo sa isang basket na kamatis. Yan naman po yung isolated case yung mga yan. Nandiyan po ating mga brothers keeper. Sila po yung mga spiritual warrior na laging nananalangin, nagabayan. Ang ating kapulisan, huwag silang pababayaan na maging emosyonal, lalo na sa gitna ng trabaho. Sapagkat napakahirap pong maging pulis. Hindi po ba basta maging pulis. Ang training po niya ay hindi biro. Kaya wala pong loko-lokong pulis na sisira sa kanyang uniforme, sa kanyang pagkatao dahil lang sa kanyang emosyon. Kaya yan po ang mga pinagdadaanan natin. Yan naman po nagagawa ng paraan ng solusyon. Sabi nga mga napagod, na stress, magpahinga. Kaya sabi nga po natin pinagdaanan ng pandemya ay halos hindi na nga po umuwi ang mga frontliner. Sila nga po naging bayani din sa mga parang kaya nila, ultimo barangay tanod. Kaya saludo po ako ngayon, araw ng mga bayani, lahat po na naging frontliner, maraming salamat.
na sa kabila ng hindi nakikita ang kalaban, ang virus ng COVID, nag-mutate pa. Mas nakakatakot, mabilis makahawa. Tayo po huwag mawawala ng pag-asa. Lagi tayong may Diyos. COVID ka lang, may Diyos kami. Kaya nakakatuwa po na ang Pilipino, ang mampanib ng mundo, kauna-unahan pa nagpaturok ng bakuna. Kauna-unahan pang nurse na nagturok ng bakuna ay Pilipino rin. Kaya nga po napakasarap maging Pilipino. Proud. I am proud to be a Filipino. Kaya tayo po, Kuya Edwin, salamat. Ibibigay ko po sa kanya ang pagkakataon. Mahaba pang oras natin. Baka mayroon pa po kayong gustong idagdag dyan sa General Luna po. Okay. Salamat Sir Glenn at tunay nga po na yung sinasabi po ninyo ay napaka buti at napakaganda at nais ko nga rin po na maipabatid o maipaunawa na kung sa bawat isa sa miyembro ng ating samahan sa CCW, Superhero, anuman ang mga katangian ng bawat isa, ay bilang tayo naman ay nakararanas sa pagtatanim. Di po ba kapag ang palay ay itinatanim, hindi naman kaagad nagiging kanin yan, ay pwedeng kainin. So meaning na nais na ito ay pagdaanan muna ang mga proseso bago natin mapakinabangan. So gayon din po, nasa ating mga kasamahan na kung tayo ay magkakaroon ng kaunting sacrifice o kaunting pagtitiis at huwag agad tayo na tayo ay panghinaan ng loob, mawala ng pag-asa, tayo po ay kaunting tiis lamang dahil sa isang magandang proyekto na ating pong pinagsasama-samahan. Ito po ay isang napakagandang patutunguhan ng bawat isa. Dahil kung ang ating pong tatanawin lamang ay in a political arena na pagkatapos ng eleksyon, ay wala na. Kinalimutan ka na. So mahirap na. O another 3 years, ano ba ang naging takbo ng buhay mo? Hirap pa rin. So ito ang isang problema na suriin nga natin ang kalagayan na sila ay kumita na. Sila ay, ayan, nag-impok-impok na ng mga kayamanan. Pero yung mga supporter nasaan? Nandun pa rin sa ibaba. Subalit itong ating ipinapahayag, pinagkakaisahan sa ating magandang samahan, kung ito po ay ating pakaisipin, ang isang magandang layunin at adhikain ng ating chairman founder na si Mr. Elmer Francisco, nakita ko ang napakalawak na kanyang pananaw na nais niyang ibahagi sa bawat isa. At yan ang dapat po nating makita. Kung tayo ay magtsatsaga at tayo ay sama-sama, anuman ang katangian ng bawat isa, anuman ang iyong talento, pwede po na ito ay mapakinabangan sa ating pong samahan. At ito ang isang nilalayon na saan mang bayan na tayo ngayon ay merong mga network na tulad ng mga coordinator natin, ay ito po ay magagamit bilang isang bayanihan o tulong-tulong, unity, as one nga. So ito po ang isang opportunity na di pa man tayo lubos na nagkakaroon ng isang konkretong partido, at ito po ay ina-apply pa yata sa ating ng ating mga kasamahan, ay what more na kung ito ay lubos na magtagumpay, ay di mas lalong malaking kapakinabangan sa bawat isa. Dito pa lang nakikita natin meron tayong sariling radio station na kung kayo magpapahatid lamang kung ano mga nais po ninyo maipabatid, meron po na tayo patutunguhan. So hindi ba isang malaking pasasalamat na itong ating samahan na ating tinatahak ay nandiyan na, hindi lang puro salita, kundi mayroong mga nakikitang proyekto na. Meron tayong mga libre doon sa mga may kapansanan, subalit ako nga ay nag-post sa Facebook, subalit wala naman nagre-reply.
ay opportunity na libre para sa kanila. Ay ito'y samantalahin at ito'y isang magandang opportunity. Kaya mga kababayan ko na aking mga kasamahan sa buong Quezon Province, ay ako po ay nananawagan na tayo magkaisa, magtiyaga at magkakaroon tayo ng katagumpayan. Wag lang po kayong bibitaw. Makikita natin ang isang magandang tagumpay, ang isang magandang sikat ng araw, hindi puro bagyo. Merong magandang tatanawin tayo. Yan, Sir Glenn lang ang aking masasabi. Salamat. Welcome po. Welcome, Kuya Edwin. Kuya Sir William, Espina po. Yes, opo. Babalik ko po sa inyo. Okay. Brother, ganito po. Babalikan ko lang po yung mga nangyari sa akin noong nakarang eleksyon. Opo. So, ganito po yun. Humawak din po ako ng isang party list na kahit one seat lang, at least napatunayan ko na kayang-kaya dahil sa tulungan. Ganito po nangyari sa akin noon. Mag-isa pa lang ako noon. Wala akong coordinators, wala akong kakilala dito. Bago na ako dito sa Taytay. So, kinuha na ako as coordinator ng isang grupo na in-endorse ako ng aking kamag-anak na isang governor. And then, so yung time na yon, lumalakad na ako sa Taytay, sa Cainta, sa mga street, hinahanap ko yung mga leaders, kung sino yan, barangay captain, lahat-lahat po. So papakita ko yung certificate ko, ako si William, ako po representative, ako po coordinator ng Rizal. So for 1 week, na sa pursige kong ganun, may tumawag sa akin. Nagpakilala na siya si Mayor Joric Gacula. Biniro pa nga ako ni Joric Gacula. Ikaw pala si William. Mukhang magaling ka. Sabi ko, hindi po ako magaling. Nagkataon lang na gusto ko yung ginagawa ko. And then, sabi niya sa akin, ganito. Ang ibang nga ko lang sa'yo, pag upo ko, kukuhain kita as staff ko. Yun na nga po, nanalo si Mayor Joric Gacula. So tapos na laban niya, umakit na ako sa entablado, sa mga caucus para isampay party list ko. So nagka-one seat ako doon, ikot-ikot dito hanggang nakilala po ako hanggang Kapitolyo ng ating mga bukal. So tumawag nga po si Mayor, sabi niya sa William, pumunta ka ng munisipyo at pipirmahan ko yun appointed mo. Ang sabi ko nga sa kanya, Mayor, may word of honor ka pala. Hindi ko na po inaasahan yun. So brother, kaya ko po nasabi ito kasi nasabi nyo nga na kailangan meron tayong word of honor, kailangan meron tayong pagtutulungan. So yun po isang dapat nating gawin sa ngayon. So si Sir Elmer Francisco naman, andun sa kanya yung tipong handa siyang tumulong kahit kanino na hindi niya na kailangan pa pumasok sa politika, pero andun yung kanyang andun yung kanyang adhikain para makatulong. So nasubukan ko yan personally nung may nangyari sa akin sa Laguna na isa siya sa hindi lumubay para maayos po ako. Yun po. So sa ngayon talagang masyado akong buhay na buhay. Nung nag-message sa akin ang ating chairman na meron na tayong overall chairman, coordinator na kay Sir Glenn. So, kumbaga sa naalala ko nga na nag-iisa lang ako noon, nakaya ko. Nagkaroon ako ng slot, nagkaroon ako ng one seat. Yun pa, andyan po kayong lahat. Andyan ang Sir Glenn. Yun pa. So parang ngayon kinikilabutan ako na gusto ko na yata lumabang, gusto ko na yata pumunta sa barangay level na hindi pa dapat. So tipong sourcing lang tayo sa ngayon po, pero darating po tayo doon. So magkita-kita po tayo sa ating mga lugar, sa barangay level na ipangangako ko pagpunta natin na hindi tayo makakalimutan. Kumbaga sa meron tayong karisma. Alam natin at ikain natin. Yun lang po. Maraming salamat, Chairman Elmer Francisco, kay Sir Glenn, sa Quezon. So, supportahan nyo rin ako dito sa akin, sa Rizal. So, mas malakas ang loob ko na andyan kayo. Kaya nga, sabi ko, nung last 2 nights sa Gulagatan na sabi sa Sir Elmer na meron tayo ganito,
So, di pong nagising ako. So, ito na yung hinihintay kong laban para sa inyo, para sa akin, para kay Sir Elmer po. Sir, maraming salamat. Kita-kita po tayo. Salamat po. Welcome po, welcome. Happy New Year talaga 2021. Napakaganda ng ating tinatanong. Happy New Year. Meron na lang po tayo 5 minuto. Salutin na po natin sa pagbati yan. Opo. Thank you po sa inyo. Sir William, bumati ka na po. Yes, ang tawa ko hanggang tenga po kasi andyan kayo. So, ngayon po, bilang kasama nyo sa CCW Superhero, asahan nyo po ang aking suporta na gagawin ko lahat para sa ating adhikain. Makikita nyo po yan sa actual, sa oras na dapat na tayong lumaban sa mga barangay level. Yun lang po. Sir Elmer Francisco, muli po ako nagpapasalamat sa inyo ng lubos sa binigay nyo sa aking napaka-laking chances po. Ngayon nyo po ako subukan. Salamat po. Kuya Edwin, Sir Edwin ng General Luna Quezon po. Magbabagong taon na. May pagkakasama po bumati na siya lahat. Una sa lahat, para po kay Sir Elmer Francisco, Sir Glenn Gabancia, and Sir William, at sa lahat ng mga miyembro ng ating samahan sa CCW Superhero, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga oras na ito at bumabati sa inyo ng advance Happy New Year at nawa ay ligtas tayong lahat sa anumang mga virus na kumakalat. Tayo po ay mag-celebrate ng New Year na tayo ay ligtas sa ating mga kalusugan at tayo ay magkita-kita muli. Asahan po ninyo, Sir Glenn, ako naman po ay lubos at buong puso na sumusuporta sa ating samahan. Hayaan po ninyo at ating pong pagkakaisahan niyan, pag-aaralan kung ano po ang makabubuti, kung ano man po ang maitutulong ko sa ating samahan. Ako po ay bukas ang aking kalooban. At salamat po, Sir Glenn, sa opportunity ito na naging kabahagi ako sa mga oras na ito at kay Sir William ng Rizal. Mabuhay po tayo. Salamat po sa inyong dalawa. Sa kabila ng liban ng aking partner, ay hindi nyo iniwang mag-isa. Year-ender pa man din. Ulitin ko po, happy birthday sa mama ng ating partner na Kuya Ponciano Campos Jr. ng Tiao Quezon po, kay Kuya Pon. Sana ang iyong ina ay magkaroon parang maraming birthday pa. Nung nakaraang Pasko po, birthday ng aking panganay na anak, Yang Christian Gibanya. Happy birthday, Totoy. Merry Christmas pa. Napakapalad mong bata ka, Paskong birthday mo. Yan po ang kaisa-isang anak na lalaki. Mas pogi pa sa tatay yan. Kaya ako nga po natutuwa. Nung ano ko, 27 years old na, hindi pa nagbabalak mag-asawa. Muli po, pasasalamat ko, may 2 minuto pa. Doon po sa ating, kanina po kasi ang unang pumasok po na nag-avail po ng libreng commercial natin sa ating grupo na CCW Superhero. EFI Market Quezon Province po. Kauna-una po nag-avail ay si taga-Candelaria din po. May printing shop po ng tarpaulin. Tatatak din ng mga t-shirt. Si Kuya Adrian Boyet Dayo. Nasa poblasyon lang din po ng Candelaria. So yung ating pong planong uniforme ng CCW Superhero, kung makakatipid po tayo sa kanya, at lang po yung t-shirt, kanya na po yung tatang, sa murang halaga po, pag-uusapan natin yan. Kasi pinangako ko po yan sa ating mga members sa buong Quezon na papasko natin yan. Hindi po nawawala yan. Nasa kanya pong EFI wallet yung 10,000 pambayad. Ang problema natin, hindi po pala basta na i-convert ka pera yung EFI wallet pa. Kailangan maging merchant ka. Pinag-aaralan po natin yung sistema. Alas 4 na po. Babati po ako uli. Happy New Year sa ating technical director, Adrian de las Reyes. Kung wala ka, wala po kami dito. Sa ating pong boss, Elmer Francisco. Kung wala po kayo, lalo kaming wala lahat dito.
Happy New Year. Thank you. Siyempre, doon sa aking mga kaibigan, lalo na dito sa Candelaria, ang aking kumparing Vice Mayor, Ogie, Suayan, lagi nakaalalay, nakasuporta. Lalo sa aking Mayor, Maki, buong galing mag-servisyo talaga. Napaka-unlad na po ng Candelaria. Nagbukas po ang Walter Marto kabilang Sabado. Humahapol po, magtatayo din ng SM. Robinson. Ayan, takila po ang bayan ng Candelaria ngayon. Habulin ang Lucena. At siyempre, ang aking kaibigan, ang bukal magmahal, na Mayor ng San Antonio, Quezon, Mayor Eric Wagan. Mayor, Happy New Year. Napakaganda po ng pag-asa natin. Lagi po tayo sama-sama, manalangin. Hindi po tayo pababayaan ni Lord. At yung akin pong isang kumpare na konsyal ng bayan, Darren Digala. Ako nga po kinukumbidan niya kanina pa, tumapat lang sa ating programa. Hindi po yung kawalan. Happy New Year, pare, konsyal, ingat lagi. At sa lahat po ng member, officer ng CCW, buong Pilipinas na po, Quezon, Calabarzon, Rizal, Laguna. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa inyong dalawang mga Kuya Edwin, Sir William, salamat. Hindi niyo ako pinahiya. Mahal tayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sama-sama po lagi tayo. Magdasal, magtiwala, huwag bibitaw, kapit lang. Praise the Lord. Amen po. Sabi nga ay, thank you. Sir Adrian, hindi mo pa kinakat. Pwede pang bumati yung dalawa kung may pahabol.